Anong oras ka gumigising sa umaga? 4 a.m. 4 a.m. Tapos magagayak ng mga... Gagayak sa estudyante, mag-prepare ng breakfast. Oo. Before 6:30 po, nasa school na po. Nasa school na po siya dapat. Oo. After po nun, diretso na po ako sa farm. Sa farm, pipick upin yung mga order. Then deliver. Tapos i-deliver. Pagdating ng 10, ihatid naman yung bunso. Si bunso. Tapos tuloy ulit na deliver. Pag meron power deliver. Then sa school na po ulit ng panganay ko. 12. Opo, mga 12. Susunduin. Uwi ng bahay. Pahinga na po kami nun. Pahinga. Pagdating ng hapon, kukuha ng orders. Opo, magpo-post po ulit ako para sa harvest kinabukasan. Post ulit. Kuha ng orders. Opo. Ganun na ganun. Ganun po ang ano namin. Ang maganda kay Miss Lan, ginagawa niya to para sabi mo nga, bukod doon sa ang asawa mo ay may hanap buhay naman. Opo. Seaman, gusto mo may sarili ka ring income. Opo, totoo po. Actually, mahirap din no? Opo, hindi rin po siya madali. Hindi siya madali. Pero simple. Kaysa mamasukan ka sa factory. Opo, kasi po naasikaso ko pa yung mga anak ko, hawak ko po oras. Hawak mo oras. Okay. Sarili ko po yung kita. At posibleng yumaman ka dyan, Opo, praise the Lord. Oo, posible yan. Maraming Posible story yan ganyan. Yung mga gusto pong sumideline, ano po muna, pray muna sa Panginoon kung ano yung wisdom ni pagkakaloob ng Lord na pwedeng maging kabuhayan dahil magkakaiba naman po tayo ng kapasidad at talento na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya kung ano man po yung akma sa atin, pwede po natin yung gawing source of income kung ano po yung mga bagay na pwede nating pagkakitaan kahit po tayo yung nag-aasikaso sa mga anak, kahit po yung bilang tulong na rin po sa ating mga asawa, yun lang po at sipag lang. Ayan. Piso is better than zero. Oh, galing Piso is better than zero. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect, agriculture in full view. We would like to thank our major sponsors, Bank of Angeles, your rural bank of choice, Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. NutriHydro plant nutrients. Think precision, think NutriHydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation for God, country and wealth. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Swan, sharing a healthy future. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories. See you in Agribusiness Connect. Nay, ano pong pangalan niyo? Ako pa, Julie Bayo. Julie. Juliana. Juliana. Ilan taon na po kayo? Mag-61 na po akong tong month na to. Ay, batang-bata pa. Butit sinasamahan niyo si Ilani dito? Opo. Kasi po, yung dalawa lang po kasi yung anak ko.
Dalawa lang. Yung isa, panganay ba si Mr. Nilani? Opo. Panganay po. Yung pangalawa, Nasa Tansa po, nasa Barangay 4. lalaki rin? Lalaki rin po. Dalawa po sila. Ah, may asawa na rin. Meron na rin po. Meron na rin po isang anak. O buti hindi nagsiselos, ba't dito kayo? Ay, alam naman po niya kasi si Lani po ay walang magulang dito. Ang magulang po nila ay nasa probinsya. Siya po, mayroon siyang biyena ng... May biyenan siya. Opo, Okay. na kasama rin po niya. Yun po yung nag-aalaga ng kanyang Mga anak niya. anak niyang isa na babae. Ayun, tama lang pala. Opo. Pero may panahon po na babalik ako sa kanya kasi po kasi yung balai ko po doon ay magsi-70 na. Matanda na. Matanda na po. Mm. Kasi parang ngayon po ay buntis yung manugang ko doon. Sabi niya, Mama, pwede ba ikaw yung mag-alaga naman dun sa anak kong yung lalabas? Praise God. Sabi niya, para ikaw naman yung magpalaki. Paano sila ni? Sabi ko, malaki na naman po si Lance. Sabi niya, tulungan ko daw naman yung balaik ko. Pag malaki na po yun, babalik ko ulit. Babalik ulit. Opo. Yung ano lang, yung baby lang. Opo, yung baby pa. Kasi yung isa po ay napasok na din. Sabi ko, di pag, sige lang. Sabi ko, gano'n. Kaya yung mga apo ko po dito, takot po sila sa akin. Kasi dinidisiplina ko sila. Sabi ko, pag mali, mali. Ayoko nang babastusin niyo ako dahil ako lola niyo. Sabi ko po gano'n. Kasi yung mga anak ko po, lumaki sila na mababait po sila kasi dinala ko po sila sa church lagi. Kaya po, hindi po ako nahirapan sa pagpapalaki sa mga anak ko. Kasi po, pinalaki namin sila na naglilingkod sa Panginoon, na may takot sa Panginoon. Kasi ngayon po, pag hindi po naglilingkod sa Panginoon, di ba po, hindi maganda ang pagpapalaki ng magulang, sakit ng ulo ng mga magulang. Ganun po. Kaya po, sabi ko ngayon sa mga bata, sabi ko sa mga manugang ko, palakihin niyo ang mga bata na naglilingkod sa Panginoon para mababait sila pag lumaki, hindi sila sakit ng lipunan. Kasi alam naman natin sa panahon na to, pag hindi nyo nadala sa simbahan ng mga bata, sakit po sila ng lipunan. Kasi ang dami pong mga bisyo ngayon na lumalaganap, di po ba? Kaya habang maliit pa ang mga bata, itrain na natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Para po lumaki sila na hindi po sila sakit ng ulo ng magulang. Hanggang sa lumaki po sila, tumanda sila, mamahalin nila ang magulang nila. Magkakaroon po sila ng respeto sa magulang. Kaya iyon po yung pinalaki ko sa mga anak ko na may takot po sila sa Panginoon. Hanggang ngayon po nawala na po talaga yung asawa ko, lumaki po sila, kinakalinga pa rin po nila ako. Ganun po. Ganun po yung pagpapalaki sa aking mga anak. Kasi ako po ay lumaki na walang nanay at tatay. Bakit Broken po? home po. Bakit po? Kasi po naghiwala yung nanay Magulang niyo. Magulang ko. Kanino kayo lumaki? Lola po. Sa lola mo. Lola po ako lumaki. Yung mga kapatid ko, lola. Mahirap po. Praise God. Kaya, hindi ko po yun pinaranas sa mga anak ko kasi Anak po, mo. dahil may background ako na gano'n. Mahirap po. Siya kaya sabi ko sa kanila, pag lumaki yung mga anak ninyo, praise God, ayusin niyo yung pagmumuhay ninyo, mamuhay kayo ng maganda, masayang tahanan, hindi yung katulad ng naranasan ko na parang 7 years old o 8 years old na, marunong na po ako lahat. Talaga? Opo. Naglalaba, nagluluto, dinadalahan ko ng pagkain yung lolo ko sa bukid. Kasi bukid po doon sa Gentry. Noon? Opo. Bukid po doon at saka ang naabutan, lumaki po ako na hindi po civilized pa yung Gentry. Ang lupa po dyan ay, ang daanan ay bako-bako, rough road. Wala po kaming ilaw pa noon. Gasera po yung ginagamit namin. At sa totoo lang po, hindi po ako pwedeng pumasok ng maaga
Araw-araw sa tanang buhay ko, late ako sa pag-aaral. Dahil Nag-aasikaso po ako sa mga sa lola. bukid. Sa bukid po, dadalahan ko pa ng pagkain yung lola ko, lolo ko. Kasi hindi nyo pwedeng gugutumin yun, magagalit yun sa inyo. Si Lola ang magluluto, dadalhin Hindi mo po. doon sa bukid. Ako po rin Ikaw yung nagluluto? Ako po talaga yung nagluluto. Kaano tinatanim ni Lolo mo noon? Mga gulay po. Gulay na. Opo, Okay. gulay at saka palay. Palay. Opo. Yun po yung ang hanap buhay doon po noon. Mga saging, ganyan. Mga papaya. Lumaki po kami na ganun yung pong hanap buhay. Tapos yung nangunguha rin po ako ng kangkong. May kangkungan kami. Oh, Binibenta. Talaga. Opo. O so, naintindihan niyo si Lani yung Opo, naintindihan negosyo ko po. niya. Kasi laki po ako sa Kwan probinsya, bukid po ako eh. Yan naintindihan ko po. Nag-aani rin po kami, nagtatanim ng palay, naglilinis ng palay, hindi po madali yun. Pero masaya. Masaya. Masaya po ang buhay noon, kasi ikumpara niyo po ngayon. Bakit? Ba't mas masaya ang buhay nung araw? Masaya po yung buhay nung araw kasi po hindi na po kayo bibili ng mga pagkain, ng mga gulay, mga ulam, nandoon na po. Sa farm. Sa farm. Hindi po tulad ngayon na lahat po, at pag wala po kayong pera, magugutom po kayo at kung wala kayong hanap buhay sa panahon na to. Kaysa sabi ko, mas gusto ko yung noong araw na lumaki ako na kahit wala kayong, kahit matagal yung pera, dahil magtatanim kayo ng gulay bago pa ma-harvest yun, ilang buwan bago po kayo magkapera. Tapos masaya pero may pagkain kayo, may palay kayo, may papaani po kayo. Basta masipag lang po kayo noong panahon. Basta masipag. Opo. Ngayon din po, basta masipag lang din po kayo, kakain po tayo. Kakain ka pa rin. Parehas po. Ganun. Pero mas masaya nung araw, yung mga tao, parang sabi ko hindi nagkakasakit. Nung araw. Opo. Kasi mas masarap yung mga pagkain noon, walang mga abono, yung mga ini-spray. Parang organic po siya, ganun. Hindi po tulad ngayon na palalakihin yung mga gulay na maraming kinukuha. Kasi sa panahon din naman natin ngayon, dahil pangit na rin yung panahon ngayon na marami ng mga insekto. Pues, ganun po. Kaya, ngayon talagang tulong sa pamilya, sa asawa para gumanda ang buhay. Eh, nung kayong mag-asawa na, anong hanap buhay ninyo naman? Ay, ako po, sa bahay lang po ako, ang asawa ko po ay driver ng jeepney. Biyaheng SM to SM Palapala. SM Palapala to SM Rosario. Ganun po. Yun po yung trabaho ng asawa ko. Dati po, kwan siya, driver. Sa kwan po ako. Pasahero ka? Hindi po. Ano ba? Namasukan po ako, nagtinda po ako sa isang burger machine. Oo. Tapos yung asawa ko, nagtatrabaho siya sa lumber. Oh. Kwan siya. Tagapamili po siya dati ng Chinese. Oh. Tapos nakita niya ako na nagtitinda ako doon. Naispatan ka niya doon? Naispatan po. Ganun po yung kwan ko. Tapos, yun po, nakita niya ako, nanligaw po siya. Pero parang ilang buwan din po yun. Kaya, yun po. Tapos sabi ko sa kanya, parang ako po ay hiniram lang nung tiyuhin ko, kaya po ako nakapunta ng Cavite City. Nanganak po yung asawa ng tiyuhin ko. Ako po yung tagalaba, bawat manganganak po yung tiyuhin ko. Hinihiram niya ako sa lola ko, maglalaba ako ng mga pinanganakan, Lampin. mga lampin, ng mga baby. Tapos pag malakas na po yung asawa ng tiyuhin ko, Balik na. babalik na po ako doon sa lola ko. Ang ginawa ko po, sabi ko, hindi muna ako babalik. Sasama muna ako doon sa kapatid ng tiyahin ko. Magtatrabaho ako, no, magtitindera ako doon sa burger machine. Sabi ko, kahit ilang buwan lang, para kumita ng pera. Kasi po sa lola ko, hindi po kami nakakahawak ng pera. Nahigpit po yung lola ko. Sa kanya lang lahat ang pera? Opo. Ganun.
Okay. Ganun po. Ready na ba? Ready na? Ah. Let's go na. Kasi pasok niya, pero isasama ko po muna siya sa deliver ko dyan sa phase 1. May isa pa po. May deliver pa. Opo, tapos pupunta po kami sa phase Ganun sa po. Istana. Sige, Mother, maraming Apo. salamat. Nalibang kami sa kwento ng buhay mo. Talaga ang pagmasipag lang ang tao, may faith, Opo. mabubuhay po, Mother, no? Po. Sipag po at pananalig sa Panginoon. pananalig sa Bakit ko po napaaral ang dalawang anak ko ng Oo. dalawang aral? Oo nga. Kasi driver lang po yung asawa ko. Paano kayo mag-manage ng pera nyo? Mahigpit din. Mahigpit ho. Hindi ho talaga makakalabas yung pera. Pag pumasok, di na makalabas. Hindi na po. Kailangan may paggagamitan talaga kayo. Babudgetin Bago nyo. makalabas. Babudgetin nyo po kung saan nyo dapat gamitin. Ganun po yung pera na ilalabas. Hindi ka bumibili ng dahil type mo lang, ganyan. Ay, hindi po. Kasi nag-aaral po yung mga anak ko kung saan po talaga dapat gastusin. Doon lang Doon po lang. yun. Hindi po ako magastos noon. Ang tawag po ng anak kong bunso, "Naku, nabigay na kay mama. Wala na, hindi na tayo makahingi niyan." Sabi ng... At least, anong trabaho ng isang anak mo naman, yung bunso mo? Si Perer din po. Pareha sila si Opo. Ay, tumatabo na ng mga pera pala eh. Mother, thank you ha. Apo. Maraming Apo. salamat po. Sige pa. Mother, thank you ha. Hindi kayo kumain. Ay! Next time na po na babalik po kami ulit. Opo, salamat po. Wala sila dito. Andun sa kaliwa. Kaya maka-afford nilang bumili ng bahay. Ako. Nahabang Ayaw lang niya na wala siyang work kasi tinutulungan niya yung tatay niya na may sakit. Para may sarili rin siya. Atin muna natin yung gulay, anak ha. Kasi nag-aantay na eh. Bago tayo pupunta sa school. Nakakati na yung teacher ko. Hindi pa anak, maaga pa. Wala pang 10. Deliver niya yan. Tantuin mo ako. Kuhanan nyo na lang. Hindi na akong bababa. Tapos next na, sa school na, Ano kuhanan nyo lang na, Si ate muna ang susunduin ko mamaya, anak. Bago ikaw. kuhanan nyo yun lang yung Oo, anak sige, na titingnan ko mamaya ha. ihatid. Tapos, Try ni mami mamaya ha. kung maglalako na siya, susunod-sunod Puntahan lang naman kita, tayo promise. habang nagdeliver. Sige muna tayo dito. Kuhanan mo yung umano yung anak. Sir, mag-deliver din muna ako dito kasi may time pa naman dito sa Casa Amaya po ito. Kasi pag yan. Anak, anong ginawa mo po kanina? Pagising mo, nag-walking ka ba? Opo, tapos nanood. Ay! Saan ka nanood? Amaya is Ayana, no? Sa TV? Opo. Ano bang pinanood mo? Edi, kwento. Kwentong pambata. Opo. 15, 19, dito na. Kay Ma'am Melissa. 1/2 alugbati. Mga pera natin dito. Wait lang, bibi, ha? Wait mo lang si Mami, ha? Lahat ng gula, ilang bang ano? 3 green. 3 green. Tsaka 4 na kangkong. Tabi bibi ha. Four. 19, 17, 15. Tao po. Dito po kay Ma'am Melissa. Order niya po tayo na gulay. Ay, 500 po tayo pera. Ano po tayo, kung may barya po ako ha. Ayan. Opo, sa kanya po yan lahat ay. Teka lang po, kuha lang po ako panukli. Este panak.
40 plus 45 plus 60. 145 minus 5. 355. 1, 2, 300. 300. 40. 55. Teka na, kala, naubos na yung barya natin, be. 100, 200, 300. Ito po, tay. Ay, 40, 55 po. Thank you po. God bless. Tara na. Akit na din, bibi. Bye-bye. Bye. Tapos Bye-bye. na. Bye-bye. Ayan. Bye-bye. Kay Melissa. Bye-bye. Nababay ka pa. Dapo ulit tayo. Andito. Ano lang to sila, tatlo. Hindi naman mabigat. Opo, hindi mo mabigat. Ito tayo kay Ate Lea. 25, 24. Umapit ka. Tayo sa 23. Naka, mahulog ka. Ano pa. Tayo yung Tulong, darong sinta. 23. Ito tayo sa 23, Block 10. Kay Ate Lea. Teka muna anak, kukuha tayo. Ate Lea! Ate Lea, gulay mo po! Umapit ka din. Dito na po yung gulay niyo. Kalahating alugbati at isang kangkong po ano? 55 lang po. Anak, baba ka anak. Let's go. 55 po. May vlog po yan sila. Ayan. Ayan po. Thank you. Thank you po. Oh, let's go na ulit. Sakin ulit tayo. Haloy, haloy, timpa. Tayo ng babaya. Naiawit. O, di ba? Mabuti pala lang. Nag-deliver muna tayo kasi 10:30 pa naman ang pasok mo. Haloy, haloy, timpa. Nag-aantay lang din naman tayo dun. Ito ang malin ko. Pagkahatid sa'yo ni Mami, wala na akong for deliver. Tapos na po. Mama, gusto ko mag-antay ka lang. Okay, magbe-wait ako sa'yo doon. Kasi matatapos na po yung Bakit ating ka deliver. din, baka mahulog ka. Isang kangkong 1/4 alugbati. Ito. Are you okay, Lance? Umapit ka, nene. Baka mahulog Sis? ka. Sis, gulay mo po. Aroy niya. 35 pa rin. 1/4. Mabay ka, ayan, nagbablog po sila yan. Ha? Nagbablog. Vlog saan? Ano po yun sila, yung taga-agribusiness. Agribusiness. Ano po. Wala, hindi man ako. Tama ba sis? Isang Hindi ako salmo. ready. Okay lang ano? Okay lang. Okay lang yan, beautiful ka pa rin naman. 35. 15. Thank you. Thank you so much. Oh, dali. Let's go. Isa na lang. Punta na tayo sa school. Ang dami. Ang dami. Wala na. Tapos na. Yay, may pwede na ma-school. Yay, mag-i-school na sila. So, isa na lang ang hatid natin. Yay, One na lang. mag-school na ako. Kasi yung iba dyan kay Ma'am Sofia na. Ang tagal naman. Ito na nga, one na nga lang. Tapos pupunta na tayo sa school. Sakto lang yan, 10:30 papasok mo. Halo, halo, timpa. Halo ng papaya. Halo, ito. Halo, ka. Dito yung last nating deliver kay na Sir Burley. Natira natin to siya ng Pancit Canton. isang kangkong at 2 talbos daw. Ay, order po na gulay. Ni Sir Burley po.
Dalawa daw pong talbos at isang kangkong. Yan po. Thank you po. Yan po yan. Let's go na. GCash payment yan sila Wala lagi. na. Opo. Wala na. Tapos na. Cross out natin yan. Lagyan natin ng GCash. Sikat ba yan? Dalawa silang GCash. Mama, love you. Love you. Uy, ako na gusto. Hindi po. Pupunta ka nga po sa school na at mag-aaral na po ikaw, di ba? Antayin mo naman ako. Oo nga po. I-close naman kasi ni teacher po ang door. Hindi naman pwede pumasok si mami po doon, di ba? Pumunta. Nag-iiyakan ng mga baby. Ayan na. O, tara na. Kayo naman. O, tara na. Doon yung classmates mo. Ayan, Candy. Third batch na po, teacher. Mama, upo ka lang. Opo, sige na. Mag-pass-ismo ka na doon. Bye-bye. God bless. Sit down ka na doon. Sit down. Okay na? It's okay. So, puntahan natin yung panganay mo. Opo, pero Sunduin natin. out niya pa po alas 12 pa. Alas 12 pa. Opo. Anong oras lang ba? 10:30. Wala pa nga pong 10:30 ata eh. Nakita natin yung activity ni Miss Lan, no? Anong oras ka gumigising sa umaga? 4 a.m. 4 a.m. Tapos magagayak ng mga... Gagayak sa estudyante, Estudyante. mag-prepare ng breakfast. Oo. Before 6:30 po, nasa Nandun school na sa na farm. po. Nasa school na po siya muna. dapat. Oo. After And po then, nun, diretso na po ako sa farm. sa farm, pipick upin yung mga order. Then deliver. Tapos i-deliver. Pagdating ng 10, ihatid naman Opo, yung yung bunso. bunso. Si bunso. Tapos tuloy ulit na Deliver. deliver. Pag meron pa for deliver. Then Oo. sa school na po ulit ng panganay Mga 12. ko. Opo, mga 12, susunduin. Uwi ng bahay. Pahinga na po kami nun. Pahinga. Buong Pagdating hapon. ng hapon, kukuha ng orders. Opo, magpo-post po ulit ako para sa harvest kinabukasan. Kinabukasan, post ulit, kuha ng orders. Opo. Ganun na ganun. Ganun Yan. po ang ano namin. Ang maganda kay Miss Lan, ginagawa niya to para sabi mo nga, bukod doon sa ang asawa mo ay may hanap buhay naman, Opo. seaman, gusto mo may sarili ka ring income. Opo, totoo po. Ayan, kasi tinutulungan mo rin yung father mo, Father ko po. yung family mo. Opo. So inspiring, no? Inspiring yung buhay nila, Lan, na ganito, na simpleng hanap buhay. Pero, 'di ba? Actually mahirap din, ha? No? Opo, hindi rin po siya madali. Hindi siya madali. Pero simple. Kaysa mamasukan ka sa factory. Opo, kasi po naasikaso ko pa yung mga anak ko, hawak ko po oras. Hawak mo oras. Sarili Okay. ko po yung ano, At kita. posibleng yumaman ka dyan, ha? Opo, praise the Lord. Oo, posible yan. Maraming Posible po story yan. ganyan. Opo. Lan, ano ang message mo din sa mga viewers natin? Ano po, sa mga kagaya ko po na full-time mom, yung mga gusto pong sumideline, ano po muna, pray muna sa Panginoon kung ano yung wisdom ni pagkakaloob ng Lord na pwedeng maging kabuhayan dahil magkakaiba naman po tayo ng kapasidad at talento na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya kung ano man po yung akma sa atin, pwede po natin yung gawing source of income kung ano po yung mga bagay na pwede nating pagkakitaan kahit po tayo yung nag-aasikaso sa mga anak, kahit po yung bilang tulong na rin po sa ating mga asawa, yun lang po at sipag lang. Ayan. Piso is better than zero. Oh, galing, ha? Piso is better than zero. Ayan. Yan. Ay, asan yung aming binili? Ito po. Okay. Nandito po yung mga gulay nyo. May alugbati na po kayo doon eh. Saan? Doon po yung binigay sa inyo. Kailangan nyo pa po ng Naubos alugbati. naubos na yung alugbati dito. Meron pa naman po. Kunin na lang namin lahat para wala ka ng ano. Bilhin na namin lahat yan para wala ka nang iuwi. Magkano lahat yan? Ito po, 60 na lang po to sa inyo. Lahat? 60 po at saka po ito. 30, 60, 90 po at saka 30, 120 120 plus 60, po. 180. Opo, 180 po. 180. Oo. At saka po yung sa ano po, sir, yung sa ano nila sa farm, yung sa kinchay yung nila. kinchay. Magkano yung kinchay kanina? 225 daw po. 225 at saka 180 po. Ayan. Ang dami yung gulay. Ayos lang yan.
Doon na natin. Sila po dito na po So, para wala ka nang iuwi. Isa pa po yun sa kagandahan sa pagtitinda ng gulay. Libre kami ng gulay. Libre ka na. Doon ko din wala ka nang gulay ngayon. Okay lang po, marami po kaming stock lagi ng dahon doon. So, asan na yon? Ayan. Ito po yung sa inyo. Dito po yung kinchay. Oo. 405. 400 na lang po, sir. O, sige. May sukli ka. Teka po, kuha po ako. Ito po. Yung for that? Ayan. Okay. 400 po yung kinuha ko. Yeah. Yan Lan, po yan. may konting tulong ako sa'yo. Hala. Konting lang na. Hala, thank you po. God Thank bless you, po ha. sa inyo. Thank you. So, ulitin ha. Opo, sir. Sige lang po. Thank you so much. Thank you po, sir. God bless po sa inyo. Opo. God bless po. Okay? Salamat po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.